Lolo Working, nababasa ko rito sa balita. Bakit ba parang ang hirap makamit ng katarungan para sa mga mahihirap? Katulad na lang po ng mga nagsasaka na kinukuha ang lupa o di kaya ay mga magagawang hindi sapat ang sahod. Napakagandang tanong, Apo. Ang katarungay panlipunan ay isang malaking hamon sa ating bansa. Isang halimbawa ng kawalan ng katarungan ay ang diskriminasyon sa pagitan ng mayaman at mahirap pagdating sa batas at oportunidad. Opo, Lolo. Nakaka-apekto po ito sa amin kasi nawawala ng pag-asa ang mga tao. Parang kahit magsumikap ka, kung hindi pagtaas ng laban, palo ka pa rin. Tama ka, ang epekto nito ay kahirapan at kaguluhan sa komunidad. Pero huwag tayo mawala ng pag-asa. Ang solusyon ay magsisimula sa edukasyon, pagpili ng tapat na pinuno at aktibong pakikilahok natin sa mga usaping bayan. Dapat tayo maging boses ng walang boses. Mga kapitbahay, alam niyo ba ang sikreto ng ligtas at sapat na pagkain? Ito ay food processing. Ano po ba ang kahalagahan niya na Aling Nena? Una, food safety. Sa pamamagitan ng pagproseso gaya ng canning, drying, pinapatay natin ang mikrobyo, siguradong malinis ang kainan ng pamilya. At huwag mong kalimutan ang food safety, Nena. Tama, Lolo. Dahil sa food policy, ang mga pagkain mabilis nasira gaya ng isda at bukas ay natatanggal ng buwan o taon. Ibig sabihin, may bagong o tagtulog may sapat na supply na nalunod para sa lahat. Wow! So, ang food processing ay hindi lang pala pagluluto, kundi pagtiyak na walang huhugot sa bansa. Tumpak! Kaya piliin ang pagkain dumadaan sa tamang proseso, ligtas na, sapat pa. Salamat po, Lolo Berting at Aling Nena. Natutunan ko na po ang paglaban ng katarungan ay kasama rin ang pagtiyak na ang bawat Pilipino ay may malinis at sapat na pagkain. Mahusay ako! Ang pagiging aktibong mamamayan ay ang pag-alaga sa ating kapwa sa lahat ng aspeto, mula sa batas hanggang sa hapagkainan. Magkaisa para sa katarungan. Magkaisa para sa sapat na pagkain. Paalam! Ha? Sino sila? Buksan mo, papasukan